Good morning mga ka-auto, kamusta kayo? Kumusta kayo? Ngayong araw, may nakita ko dito sa showroom na isang unit na hindi pa natin na-review. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin at samahan nyo kami ngayong araw. Samahan nyo ako, i-review natin ang unit na sinasabi ko. Let's go! So, ang i-review natin mga ka-auto, nakita ko dito sa showroom, wala pa tayong review nito parang kabugok lang. Wala pa tayong review nito. So, ito, Hyundai Creta GLS yung pag-uusapan natin ngayong araw. So tara, simulan na natin yung vlog natin. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So, simulan natin sa history. Si Creta, nilaunch siya dito sa Pilipinas August 17, 2022. So, bago lang. Last year lang. Si Stargazer naman, November 24, 2022. Si Creta, yun nga, August 17, 2022. So, bago lang sila parehas dito sa market. Pero ang dami nang naghahanap nito. Kasi compact SUV na crossover si Hyundai Creta. So, simulan natin sa gulong. Ang gulong niya, compare sa GL two-tone, yung design ng gulong niya. Ito yung mags niya. Yan. Then, yung sukat ng gulong niya, 215/60 R17. Yan. Ganda ng gulong, no? Ito kasi yung Creta GL na sinasabi ko. So, yan yung na-vlog na review na rin natin. Pero ito bago lang. Si Hyundai Creta GLS. Ang presyo nito is 1,388,000 pesos.
Yan. Tignan naman natin yung makina. Ito, kung mapapansin nyo, parehas silang may slim fender. Ito. Yan, yung black na yan. Parehas nung kay GL. Diba? So, puntahan naman natin yung makina. Check natin yung engine. Yan. Ang makina ng Hyundai Creta ay SmartStream G1.5. So yun, para sila ng GL. Same lang sila ng makina ng GL. Mga features lang yung pinagkaiba. Meron na tong maximum output na 150 PS at 6,300 RPM. Meron na rin tong maximum torque na 143.8 Newton meter at 4,500 RPM. So napakalakas na SUV nito. Counterpart nito kay Toyota, sila Toyota Race. Yan. Si Race saka si Cross. Yan. Yan yung mga counterpart ni Hyundai Creta. So tignan naman natin yung side profile. Ay teka, bago tayo pumunta sa side profile, tignan natin yung ilaw. Ito, LED na yan. LED yan. Ito yung fog lamp. Ito yung headlamp pala. Then ito yung fog light. Yan, puro LED na yan. Ito yung mukha ng Creta. Ganyan ang itsura niya pag walang ilaw. Pero kapag may ilaw na yan, ito iilaw tong tatlo na to. So nakahiwalay siya sa grill. Yan, mukha siyang nakasama sa grill. Pero pag binuksan mo na yung DRL or yung engine niya, pagbukas ng engine, mabubuksan na rin yung DRL. So habang umaandar, nakabukas to. O, diba? Napakaganda. Imagine yung ilaw, LED, tas tatlo yung iilaw, then ganun din sa kabila. Yan. Sa headlamp, ito yung headlamp ha, mga ka-auto. Ito, then ito yung fog light. O, diba? Punta naman tayo sa side profile ng Hyundai Creta. So, itong kulay na to, silver. Nga pala, mga ka-auto, ang top of the line ay two-tone. Meron tayong kulay na red, silver, at white. Pero, wala tayong black. Kasi, yung black na bubong, pag nilagay nyo sa black na GL, ayun, bumukha siyang GL. So, hindi na siya mukhang top of the line. Kaya, walang black sa Creta na top of the line. Sa GL naman, yung entry level, wala namang puti. Walang puting GL. Silver, red, at black yung meron. So, tara, pasukin na natin. Dalawa yung kombinasyon ng kulay ng door trim or interior niya. Black saka Kodiak brown yung tawag dito. Yan, Kodiak brown. Cognac brown pala, sorry. Cognac brown. Then yung space, ito. Yan, oh. Halos isang dangkal yung luwag ng legroom natin. Dalawang airbag. Meron tayong airbag dito sa passenger at meron tayong airbag dito sa driver side. Pag-usapan natin yung infotainment mamaya. Relax lang, i-discuss natin. So, punta naman tayo sa likod at ang mga amenities nito. Bago ako lumabas, ito yung cup holder. Yan, dito. Tapos ito yung sa bintana. Yan, silver yun dito. Pero sa kay GL ay black. Ito silver. So, punta tayo dito sa loob ng Creta. Yan. May dalawang air vent dito. Sa second row. Ito, may aircon dito. Ito yung air vent. Tapos may USB charger dito na pwede kang magsaksak dyan gamit lang ang iyong cord.
So hindi mo na kailangan makipag-agawan doon sa harap kasi meron ko sariling saksakan dito. Meron tayong tatlong grip assist. Ito, isa, dalawa, tatlo. Kung napapabilis ang takbo ng driver, hawak lang tayo sa ating grip assist. Yan. Room lamp, ito. Yun. Then, nagiging armrest, ito. Yan. Oh. Diba? Pag dalawa lang kayo sakay sa loob, ayan, magiging armrest to. Meron din tayong cup holder dito, dalawa. Pero kung tatlo naman kayo sa loob, eh pwede nyo gawin to. Para pwedeng makaupo lahat. Leather ang seat material na ginamit dito kay Hyundai Creta. Leatherette pala, sorry. Leatherette lang to. Hindi siya yung tunay na leather. 60-40 yung hati ng upuan. Yung split niya 60-40. So yun. Puntahan naman natin yung likod. Pero hindi nyo pala nakita yung room height ha. Sorry. Hindi ko na nasabi. So ito yung room height dito sa loob. Yan. Sobrang, di ba, convenient. Kung may armrest ka pa, relax ka habang umaandar ang Hyundai Creta. Tama mga kaoto? So puntahan naman natin sa likod. Pakita ko sa inyo yung mga pwede nating makita doon. Let's go! So yun, ito na nga tayo. Dito na tayo sa likod. Meron tayong fin type antenna at roof rail nga pala. Yung roof rail hindi nyo pwedeng kargahan. Eto, bakit? Hindi siya functional. Ayan no? Do not apply load. O yun yung sinasabi ng sa roof rail. May indicator na, may nakasulat naman doon na do not apply load. Meron tayong integrated spoiler with high mount stop lamp. Then meron tayong naka-bold na nakapangalan Creta. Badge pala yun na nakalagay Creta. Then meron tayo ditong dalawang sensor at isang camera. At ito yung rear bumper ng Hyundai Creta. Yan. O, di ba? Pasukin natin yung loob, pero bago yan, ang warranty ng mga unit natin ay 5 years warranty. Binabayaran nyo yung sasakyan nyo, pero naka-warranty pa. Tama? 5 years yung binabayaran, 5 years din yung warranty nito. Unlike sa iba, na 3 years warranty lang. So, ito na. May backup camera nga pala. Ito. Hindi ko nabanggit. Backup camera ng Hyundai Creta. Ito. Then, ito yung space sa likod. Ang spare tire niya ay nandito. Then, yung tool set. Yan. Tapos, ito naman yung trunk nyo sa likod. Ganda, no? Shoutout kay JJ. JJ ang pinakamatinig sa amin. Ayan. Pwede kayo mag-luggage dito. Yung parang RAV4, parang Corolla Cross. Ang laki ng luggage nyo. Yan, di ba? Pwede nyo pa itong upuan na to. Hilahin nyo lang dito. Ito. Teka. Ayan. Para ma-push. Para kung may luggage kayo na mas malaki, ay pwede rin nating itupi. Yan. So, kung may ilalagay kayo na mas malaking luggage, pasok na pasok ang Hyundai Creta. Naka-promo to mga ka-auto. 8,000 lang yung down payment dito sa Hyundai Creta GLS. Oh my God! Wow! Compact SUV rather. So, paano nga ba natin ipapark ang Hyundai Creta? Paano nga ba natin aalamin yung sukat niya? Ang overall length niya ay 4,315. Ang overall height naman niya is 1,630. Yung lapad niya is 1,790. Yung wheelbase ay 2,610. At ang ground clearance mga ka-auto, ayan o, kitang-kita nyo naman, ang taas niya, 200mm yung ground clearance niya. So pasukin naman natin mga ka-auto ang driver side, ang paborito ko, paborito nyo rin. Ito, pakita ko rin sa inyo yung GL.
Ayan, meron kami dalawang available dito. Ay, tatlo na GL. Ito, GL to. Tapos, ito yung GLS. Yung top of the line. Okay, tara, pasukin na natin ang driver's side. Smart entry ang Hyundai Creta. Push start na rin. Then, pagpasok natin, makikita natin itong buttons dito. Ito para sa foldable side mirror, lock and unlock sa bintana. Then ito yung switch para kung igagalaw nyo yung side mirror nyo, left, ito, down, up, left, right. Dito naman pag pipindutin nyo yung lalagay nyo sa right, left, up, right, down. So doon nyo lang siya ipepress. Tilt up and down yung manibela. Ito, tilt up and down. Then eto, yon, telescopic. Yon, oh, di ba? So dito tayo sa manibela. Meron tayong mode dito. Tandaan nyo mga ka-auto, ang instrument, ang buttons na to ay para sa infotainment. Ang buttons para sa kanan ay para sa instrument cluster. So dito, para sa infotainment, may buttons dito para sa volume, high and low, plus minus. Ayan, mode kung anong gusto nyo, Apple CarPlay, Bluetooth, USB. Ayan, pwede rin kayo tumawag dito. Kapag gusto nyo tumawag, may pwede nyong sagutin dito habang naka-Bluetooth kayo sa sasakyan. Yung cellphone nyo naka-pair dito sa infotainment, pwede kayo tumawag at pwede rin kayo mag-drop ng call. May voice command din dito. May voice command din si Hyundai Creta natin, Hyundai Creta GLS. Then ito yung star, ito yung mga favorite natin dito sa AM, yan, sa FM, yon. So dito naman tayo sa infotainment, sa dito naman tayo sa kanang pindutan. Ito para sa instrument cluster. Yan, ito yung listahan. Dito mo kontrolin kung ito, up and down. Cruise control ito. Then meron tayong mga buttons dito. Punta tayo sa infotainment. Ito, 8-inch yung size ng head unit ng Hyundai Creta. Meron tayong personal physical na buttons dito like sa radio, media, favorite, seat, track, setup, ayun, volume, ito. Then ito naman sa pag-tune ng file. Yan, pag-tune ng file, paghahanap ng stasyon, yon. Then aircon natin, automatic, auto climate. Then push start na si Hyundai Creta GLS. Even yung GL ay push start na rin. So mas madali na siyang gamitin, mas convenient na. Then meron tayo dito ang dalawang saksakan ng USB. Ito yung shift gear natin. At additional na wireless charger ang meron si Hyundai Creta GLS. Ayan, shift gear, may plus minus. Tapos meron tayong automatic saka manual limit adjust. Yung plus minus yun na yun. Then ito yung buttons, yung knob na to para sa drive saka sa traction. Kung ano yung gusto mong mode, ayan, meron dito mo yan. Dito mo ililipat-lipat yan at lalabas yan doon sa instrument cluster. Meron tayong electronic parking brake with auto hold. Ayan. Meron din tayong lagayan ng mga drinks natin. Umiilaw yan sa gabi. Ayan. May malaki tayong center console na lagayan ng armrest natin. Ayan. Ito. Buksan natin. Ang dami yung pwedeng ilagay na files. At ito mga ka-auto, ang glove box ng Creta GLS ay may cooling. Yan. Pero ito yung hindi mo mami-maintain, hindi siya mag-yelo. Mami-maintain mo lang yung lamig ng tubig na meron ka. Diba, bumili ka sa 7-Eleven, tapos gusto mo ma-maintain lang yung lamig at hindi mabawasan yung
yung lamig, pwede mong gamitin yung cooling na yan. Nag-o-open yan. So, mamimaintain nyo yung lamig. Pero hindi siya mag-yelo. Okay. Punta naman tayo. Okay mga ka-auto. Tapos na nating i-discuss yung dimension, exterior, interior, spare tire, warranty, amenities dito sa likod, drive mo, manibela, infotainment, tapos yung makina. Yan. So punta naman tayo sa safety features na meron ang Hyundai Creta. Si Hyundai Creta merong ABS or anti-lock braking system. Meron din siyang ESC or electronic stability control, HAC or hill start assist. Ayan, meron din tayong child lock, saka seat anchor para sa mga bata. Yon. Backup camera at backup sensor, kasama siya sa safety features. Punta naman tayo sa additional safety ulit. Meron si Hyundai Creta ng Smart Sense or ADAS features, or yung ADAS feature niya, Advanced Driver Assistance System. So ito yung mga FCA or yung Front Collision Avoidance. Meron din tong RCCA, Rear Cross Traffic Alert. Meron din tong Rear Occupant Alert, High Beam Assistance. Meron din tong Safe Exit Warning. Meron din tong Lane Keep Assist, Lane Follow Assist. Meron din to. Meron tong total na 11 ADAS features mga ka-auto. Sobrang sulit. Magda-down lang kayo ng 8,000. Tapos ang monthly nyo is compute ko. Ang monthly niya is 28,247 pesos. Yun, di ba? Sobrang sulit. So mga ka-auto, kung naghahanap kayo na magandang promo para kay Hyundai Creta GLS variant, 8K lang ang ida-down nyo. Then yung monthly nyo is 28,247 pesos. Kung naghahanap kayo ng stock, mas marami kaming stock dito sa dealer namin. So meron kaming white, meron kaming silver, meron kaming marami. So mga ka-auto, maraming salamat sa pagpanood. Panoorin nyo na rin yung ads. Yan. Tapos, tapusin nyo na rin yung video. Pakishare nyo na rin po ito sa mga tropa nyo. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na. Kung napunta kayo sa channel namin dahil sa title, isubscribe nyo na rin. Samahan nyo rin kami mga ka-auto sa mga videos namin. Huwag nyo skip yung ads. Ayun. Salamat po sa panonood. Shoutout po sa mga kaibigan natin na naging client, mga client natin, mga viewers natin na naging kliyente, na naging kaibigan. Si Sir Nigel Bergamento, si Sir Jan Reyes. Shoutout din po kay Mang Obet. Shoutout din po kay Sir Bong Cristobal. Shoutout din po kay Sir Allen Mangiliman, kay Sir Ronchi. Shoutout din po kay Sir Bon Adipuin. Yan, viewers, naging client, ngayon kaibigan natin, di ba? So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala. Sana hindi kayo magsawa magtiwala. Sana hindi kayo magsawa manood. Mag-vlog po ulit tayo sa mga susunod na araw. I-edit ko lang to, then upload na ulit. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Sir Henry Tamano, shout out. Mag-ingat po kayo dyan sa Israel. Sana matapos na yung gera dyan sa Israel. Sana lahat ng OFW na mga nagtatrabaho dyan or mga dyan na nakatira, mag-iingat po tayo sa Israel. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!